Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Junina. Magandang hapon po, sir. Ito, ma'am, yung Toyota Vios. Ma'am, saan po ba ito, ma'am, nakita, ma'am? Sa marketplace po, sa Facebook account po. So, yung nag-advertise nito ay itong police. Corporal Geraldine Sulangi po. Nung nag-post po ba siya, ma'am, sa may Facebook marketplace, ma'am, nakalagay po, ma'am, na lahat ng documents are legit? Yes po. Meron po kaming conversation. Inask ko po siya ng about details po ng sasakyan. Okay. And then sinabi niya po sa akin na wala pong problema yung sasakyan po, complete papers po. And then for transferin na lang po yung sasakyan. And then after po ng pagpunta ko po doon, sabi niya, tsahin niya po yung first owner, which is wrong po. Hindi naman po pala niya tsahin. So based po, ma'am, sa inyong research, ma'am, sino po yung first owner daw? Teacher na nakatira po sa Lubao, Pampanga po. Okay. Na hindi rin po talaga siya totally kakilala at hindi rin daw po siya nakatransaction po. Ma'am, paano niyo po nalaman na itong mga papers na to peke? After 6 months po, September 5, may nagpunta po sa amin na East West Bank and sinabi na peki po yung hawak kong papel and tampered po yon, and then falsification of documents po kasi nga po nasa kanila po yung original papers po ng sasakyan po. So meaning hindi pa bayad, ma'am? Yes, hindi pa po bayad. May utang pa po siya na 800,000 sa bangko po. Okay. So, kailan nangyari yung transaction ninyo, ma'am? March 6 po ng 11 p.m. sa may Limay, Bataan po. Magkano po yung bili mo dito, ma'am? 532,000 po. Tapos, ma'am, nung ando na sa'yo yung custody ng sasakyan, ma'am, ni-register nyo sa LTO. Hindi pa po kasi tiwala nga po ako kasi police po siya. Okay. And then ang sabi niya po sa akin wala pong magiging problema. So ako nakampante naman po ako as police po yung nagbenta sa akin. So hindi po ako mag-iisip ng masama. Okay. And then after po nun, sabi niya naman po kasi sa akin, pina-check niya po sa LTO. Okay. So ang pinagtatakahan ko po, pina-check mo po pala sa LTO. Bakit fake yung papel nang hindi mo nalalaman? Yun po kasi yung nasa utak ko eh. No alarm daw po. Pero hindi niya nalaman na encumbered pa po pala yung sasakyan. So, bali, ma'am, currently, ma'am, yung sasakyan sana po ba? Ngayon po, sinurrender ko po siya kasi nung nakaraang linggo po, nung last month po, nagkakagulo po. Gusto niya pong ipasurrender ko sa may Angeles City. Which is, nag-complain din po si teacher sa Camp Olivas po, sa Pampanga po. So, isinurrender ko po dun sa HPG po doon. Tapos ngayon po, nagre-request po siya ng una, 350 na lang daw po yung ibabalik sa akin kasi nagamit ko naman daw po ng 6 months po yung sasakyan. So, ano po yung parang nirent ko lang po. And then second naman po, naging 400. Hanggat sa naging 450 and then naging 500 po. And then ang sabi niya po sa akin, after mag 500 is, kailangan ibalik ko daw po sa kanya yung sasakyan, which is hindi naman po siya yung rightful owner. At saka po, ang isa pa po doon, ginagamit niya po yung pagkapulis niya po. Marami pong tumatawag doon na colonel and then po may kakilala po siyang judge na pwedeng humarang po nung case ko po. So actually, ma'am, based dito sa sinasabi ni ma'am, it's really a clear case, ma'am, na estafa tong ginawa sa inyo po ni Police Corporal Geraldine Sulangi. So ito po, ma'am, based lang dun sa sinabi ninyo, ang una-una, syempre, ma'am, falsification of public documents, no, that's under Article 172 ng RPC. When you falsify the public documents or you use a falsified document knowing na peke yan, pero ginamit mo siya to defraud ng mga ibang tao, so krimen yan. Pangalawa, estafa, of course. Kasi niloko kanya, pinasa kanya nga ang siya may-ari ng sasakyan, okay yung mga papers and everything. So, you part ways with your money and then knowing later on pala nga hindi. So, may damages sa inyong part. So, estafa yan. Yung next naman, of course, may administrative liability na kasama since she is a police officer. So, actually, mataas nga yung dignity dapat na gawin niya, diba? That's under RA 6713 sa Code of Ethics and Professional Conduct for Government Official. Since a public office is a public trust. So ngayon ginagamit niya yung posisyon niya para mangloko. So that's actually, ma'am, gross misconduct. Well, of course, dishonesty. Yung ginawa niya kasi sabi niya yung owner kakilala niya, of which hindi. So, and also conduct and become a police officer. Now, if we will sum this up, no? So aside nga makulong siya, ma'am, criminal charges, sa administrative liability, it's either masuspend siya or ma-dismiss and with perpetual disqualification to hold any government office. So matanggal siya pagbilang police niya. Next, yung para ma-recover natin yung pera na binayad mo, we can file a civil action dito for annulment of the contract of sale. Why? Under the civil code kasi, ang sellers have a called breach of warranty against eviction. So meaning, na dapat yung mga sellers responsible na yung buyer hindi may evict. So sa case po ni ma'am,
she cannot have a legal possession without being disturbed. Hindi guaranteed yung legal possession kasi faking document in the first place. So, nag-breach na ng warranty itong si Police Geraldine. So, pwede talaga ma'am mag-file ng action for annulment of the contract of sale. Of course, with damages ma'am sa ginagawa yung pangloloko sa'yo. Magandang hapon po sa inyo, Police Major Jimmy Albert Desin. Nasaan na po ba ngayon, sir, si Ma'am Geraldine Sulange? Sir, actually, ngayong araw is naka-duty siya dito sa police station po namin. Okay, baka pwede po makausap po, sir, si Ma'am Geraldine? Wala po ako sa station ngayon po at may engagement po ako. Wala po ako ngayon sa station. Kasi sa ngayon, sir, ang hindi siya muna sumasagot eh. Baka pwede siya, sir, sabihan, sir, na that hour to answer our call, sir, para po makuha sana yung pahayag niya para hindi sabihin ng tao nga one-sided dito. Yes po, sir. Itatry ko po na kontakin po doon sa police station. Makikipag-cooperate naman kami kung ano po yung kailangan, kung ano po yung karampatan na kailangan po natin gawin at magiging action taken. And on behalf naman po sa tao ko, I will take responsibility naman kung ano po yung kailangan naming maging sanction or kung if ever mayroong mapapatunayan, kung may mapapatunayan. And magpo-provide naman po siya ng lahat ng ebidensya na kasi I believe nag-submit po siya sa inyo sa staff po ninyo ng kompleto po ng mga detalye, videos, conversation, and lahat po ng recordings regarding po doon sa kanilang transaction. So yun lang po siguro yung sa akin. Sige. Hindi po ako makapagsalita on her behalf. Magandang hapon po sa inyo ang Police Corporal Bredon Toralba. Ano po ba yung status ngayon to, sir, ng case ito, sir, na nireklamo ni Ma'am Jonina? Ongoing na po yung preparation po namin ng filing ng criminal charges against kay Corporal Sulange po. Ang ipafile po natin kaso, sir, is estafa and falsification of documents. Since dito po, nagkaroon po kasi ng deceit on the part kay Police Corporal Sulange based sa statement po ni Ma'am Peña. Okay. Since yun nga, pakilala nga itong tita nung first owner nung sasakyan, which is nagkaroon ng trust and confidence itong si Miss Peña na siyempre lihitimo yung sasakyan, yung mga dokumento, yung sasakyan mismo. At siyempre wala na tanong-tanong, siyempre doon pinartis ni Ma'am Peña yung sasakyan. Since nakalagay naman po sa details nung binibenta is ready to transfer and not encumbered. Contrary po dun sa verification po ng RHPU 48 sa LTO na nagsasabing nag-appear po sa CR po ng sasakyan is encumbered po yung sasakyan sa East West Banking Corporation. Ayan. So, thank you for that confirmation ang Police Corporal Brendo, no? At least, I think, andito pa sa kabilang linya itong si Police Major Jimmy Albert Desin, yung Chief of Police mismo ni Geraldine Sulange. Ngayon, narinig niya na si IDG na nga mismo nagsabi nga mali talaga ginawa. Geraldine, may kaso na nga magpa-file ng kaso eh. So, at least, no? Kasi baka mamaya ititwist pa ni Geraldine eh kung ano pa yung sabihin. So, at least ngayon, nagsabi na mismo yung CIDG. Ang sir, sasamahan din namin po si ma'am sa inyong tanggapan, yes, sir, para ma-file yung appropriate charges dyan. And at the same time, sir, magpa-file siya, sir, ng administrative charges, no, laban dito sa kay Geraldine Sulange, no, for gross misconduct, dishonesty in conduct, and becoming of a public officer. Yes po, sir. Kami po dito sa PNP sa DGI, naninindigan bilang walang kinikilingan at patas, pagpapatupad po ng patas, kahit sino pa po ang sangkot. Iimbestigahan po namin at papanagutin alinsunod sa umiral po na patas. Yan ang tunay na police, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Police Colonel, magandang hapon. Sir, gusto na namin, sir, magpasalamat, sir, na magaling po, sir, yung inyong investigador, sir, na si Police Corporal Bredon Toralba. So, we acknowledge, sir, your leadership, sir, no? Kasi sobra, ito yung matunay na police, sir, na pag nag-imbestiga, yung tama lang talaga. Apo. Sir, and then magbigay, sir, ng kudos po sa ang CIDG Region 3, sir, ng HPG Division. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Ayan, makita mo talaga, no? Pag yung magaling talaga na police, nagtotoong imbestiga. Yes po, attorney. And gaya nga po ng sabi ninyo, aside from criminal, civil, tayo po ay administrative case din po, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Regional Internal Affairs Service, yes, ng PNP Region 3 para po sabay-sabay na nating i-file. Kasi sobra po yung takot po ng pamilya namin. Gawa po kasi ng hindi po mapile-file yung kaso dahil hinaharang po. Which is si teacher first owner din po nagpapile ng case pero nawabaliwala din po kasi yun. Ayan po, ma'am, tuturuan po kayo ng Wanted sa radyo, and kung sino man yung harang dyan, ma'am,
kakasuhanin natin sa ng obstruction ng justice, Thank ma'am. you po, sir. Sasamahan po kayo ng ating reporter para po makapag-file at ma-make sure po natin na talagang na-file itong mga kaso at wala pong hahadlang sa pag-file ng kaso. Ito, mantakin mo po, attorney, corporal pa naman po ito kung tutuusin natin. Okay. Paano pa po kung ito po ay tumaas pa ng ranggo? Ano na po yung gagawin niya sa So ating we should mga nip them in the bud publiko? bago pa sila mag-commit ng mga grave abuse of discretion pag tumataas yung mga rangko nila. Maraming salamat din po sa kay Raffy Tulfo po and then sa inyo po, sir. Kasi tinulungan niyo po ako na mai-process po yung case kasi magdadalawang buwan na po to. Maraming salamat po, sir. Thank you din po, ma'am, sa Maraming tiwala po, salamat. ma'am.